Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin ang ating Pangulo po, nagsalita po tungkol po sa bumabatikos po kay Vice President Sara Duterte sa sa dami po na kinakabit po na issue lalo po sa West Philippine Sea. In the first time po, nagsalita po at ipinagtanggol po ng Pangulo ng Pilipinas na si PBBM ang kanyang Vice President. Ito po marami pong nagulat at nagtataka mga katambay dahil po sa tagal, halos napakatagal na pong binabakbakan po ang kanyang Vice President. Pero ngayon lang po siya nagsalita na sinasabi na si Sara ay part ng kanyang gabinete, mga katambay. Totoo naman po yun. Pero sa tagal po, pinagtagal pa ng ating presidente yung issue, lalong-lalo na sa pinupukol, sa pananahimik di umano ng ating Vice President tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng presidente at marami pong masasaktan po rito dahil marami pong bumabakbak kay Vice President, lalo na po ang mga Isimada vloggers, saka mga GCash vlogger, at nandiyan pa ang Akbayan, Makabayan Black, at may mga media pa di umano, at marami pang iba. Pero ngayon, sa salita ng presidente, ano naman kaya ang sasabihin po nila dito sa pahayag ng presidente, mga katambay? Pakinggan po natin. It's not the Vice President's place the Vice President is part of the government. Unlike before. Pero ngayon, talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring that to me. And wala naman ang pinag-usapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, that's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. Yan po mga katamay, malinaw po ang sinabi ng Pangulo tungkol sa Vice President, di ba? Mismo sa bibig niya na po na galing na talagang ang Vice President ay binigyan niya ng trabaho bilang siya ay presidente, part ng government, ng kanyang administrasyon, yung kanyang pagiging DepEd Secretary. At sinabi rin na sila ay nag-uusap, di ba? At ang sabi rin ng BP, basta siya, trabaho ng trabaho lang siya, kung ano yung mandato niya, yun ang ginagawa ng Vice President. At sinabi rin naman ng presidente natin, di ba? Na yung kanyang pagiging presidente, siya lang ang tanging, commander-in-chief, saka siya po ang may karapatan lang pagdating usapin sa foreign policy. Matagal na po sinasabi ni Kamanong yan, mga katambay, yung pagiging, foreign policy po, presidente lang po, ang commander-in-chief lang po, ang may karapatan na umaksyon, magsalita, at sinasabi nilang dumiskarte para sa ating bansa, di ba? Kaya hit po nagkakaproblema ang ating bansa ngayon dahil marami pong mga expert po natin, mga analyst tungkol po sa nangyayari sa ating katubigan, di ba? Kasi mas lumala po ang sitwasyon natin ngayon, di umano, kaysa po nung mga nakaraang administrasyon, katulad ni dating Pangulong Duterte, mapayapa po ang ating katubigan, di ba? Dahil magmula po nung pumutok po yan, nung panahon ni Pinoy, talagang marami na pong naging problema. Panahon ni Pangulong Duterte, naging mapayapa at hindi tayo nalalagay sa hindi natin maintindihan kung tayo ba'y susuong na sa gyera. Di umano, di ba mga katambay? Dahil po ngayon medyo tensyon, lalo na nung nakialam na po, di umano, Amerika sa ating bansa. Di ba mga katambay? Dumami na po lalo ang base ng Amerika sa ating bansa, dumami na at nagdadatingan ang kanilang mga pandigmari sa atin, naka-display na mga katambay. Kaya medyo sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba, nung sa kanyang pahayag din na
Pag ginawa mo yan, yung diskarte na yan, nagbanta na rin siya kay Pangulong Marcos, ang dating Pangulo, na pag ginawa mo yan, malaking pagsisisi mangyayari sa iyo yan. Yung pag ginawa mo yung diskarte na lalong-lalong hindi pa handa ang bansa mo, didiskarte ka ng ganyan, na wala kang kalaban-laban sa giyera, madudurog, at ang mga Pilipino ang magiging number one na epekto niyan. Hindi naman yung mga leader. Alam naman natin ang mga leader, pwedeng umalis yan, di ba? Saka isa pang komento ni Kamanong dito sa pagsasalita ng ating Pangulo. Dito sa ating BC, talagang kailangan gawin ng ating Presidente sa pananaw at tingin ni Kamanong, lalong mahihirapan ng kanyang administrasyon pagka hiniwalay niya sa kanyang administrasyon ang BP Sara. Napakahirap mong ichapwera ang Vice President, lalo kung ang iyong Vice President ay napakahusay na lingkod bayan ng ating bansa. Nakikita mo naman, di ba? Ang pagkakaiba. Ikaw mismo, di ba? Ang presidente natin. Nakikita naman natin. Kahit na sabihin natin ang survey ay pumapabor sa administrasyon, di umano. Pero ang survey, nakikita, di ba? Kahit na ano ang gawin ng survey, hindi talaga nila mabatak, di umano, yung popularidad, yung trust and approval rating ng Pangulo. Bumabagsak, di ba? Bumabagsak. Magmula nung siya maging Pangulo, pabagsak na po ng pabagsak yung kanyang approval at trust rating. Ang Sara Duterte, bumagsak man, kakarampot na porsyento lang, mga katambay. Siya pa rin yung laging nasa top. Kahit bumababa dahil kasama siya sa administrasyon, kaya nababatak din siya, yung mga kapalpakan di umano ng administrasyon, kasama ang BC ron, kaya nadadamay po siya. Pero ang nangyayari lang po sa ating Vice President, dahil yung kanyang performance, sa kanyang trust rating na nakikita ng mga Pilipino, sa kabila ng napakaraming problema ng bansa, pero yung kanyang trabaho na binigay ng Pangulo, nagpapangsyon ng maganda. Yung kanyang pagiging Vice Presidente, di ba? Na inilapit niya sa taong bayan, naglagay siya ng offices, offices of the Vice President sa buong Pilipinas halos. At first time po nangyari sa ating bansa yan na isang Vice Presidente makaisip na ilapit ang opisina at lagyan ng mga tulong yung mga opisina na yon sa mga kababayan natin, lalo sa mga kapuspalad. Di po ba? Sa panahon lang po ni Inday Sara nangyari po yan. At ano pa? Yung DepEd na binigay ng Presidente, na bilang siya ay secretary po. Ano po nangyari sa DepEd? History din po. History, mga katambay. First time na maging laging number one ang department ng DepEd sa sangay ng gobyerno. Sa lahat ng sangay ng gobyerno, laging nasa number one ngayon ang DepEd, di ba? Paano mo tatanggalin o babanatan ang iyong Vice President? Sige nga, mga katambay. Kahit lagyan natin ng logic, baka ikabagsak pa ng Pangulo kung lagi niyang babakbakan at iitsapwera ang kanyang bise at talagang sinasabing ipupolitikan niya ng Pangulo ang bise, lalong madidisgrasya ang kanyang pamamahala. Lalo ang trust rating ng kanyang approval, babagsak lalo. Pagka kinalaban ang popularidad ng BP Sara. Dahil nakikita naman natin kung paano siya magtrabaho sa ating bansa. Di ba? Nai-handle niya lahat. At siya, hindi siya matok, hindi siya mapolitika. Di ba? Siya, sasagot lang siya pag may mga issue na itatanong sa kanya. Hindi katulad ng mga traditional di umano na mga politiko, laging nakaharap sa camera, laging camera light action, di ba? Laging yumayaw-yaw, kulang sa trabaho, di ba? At ang isa pa, ang mahirap din sa presidente natin, magdadalawang taon na po, pero wala pa po siyang nabibigay sa taong bayan, lalo sa mga sinasabing kapuspalad ng mga Pilipino. Yung pangangailangan ng mga Pilipino para mabuhay sa araw-araw, meron po siyang pangako dyan, di ba? Kahit sabihin ng iba, hindi naman pangako yan, Kamanong. Hindi pinangako ng Pangulo yan. Pangarap ng Pangulo. Pangarap.
Pero yung pangarap man lang sana. Kahit kalahati lang nung pangarap mo na pinangako mo na pangarap na 20 pesos, pero ang bigas ngayon, mga katambay, malapit na mag-80, 60 pataas, depende pa sa quality. Di ba? Ni hindi man lang sumayad doon sa pangarap mong 20 pesos, yung bigas. Kaya, yung pangangailangan ng mga taong bayan, dahil saan ba kumukuha ng malaking boto ang politiko? Di po ba sa mga laylayan? Laylayan. Dahil ilang porsyento lang po ang mayaman sa ating bansa. Ilang porsyento lang. Pero napakalaking porsyento ng mga mahihirap nasa middle class ng mga Pilipino. Yan po dapat ang inaalagaan natin, Mr. President. Yan po yung nasa middle class saka yung mga nasa laylayan. Di ba? Mga katambay, never magpanalo ng isang pangulo ang mayayaman kung sa boto lang. Dahil ilang porsyento lang po. Ang tangi lang nakikita ni Manong para manalo, gagamit po ng pera. At yung sinasabi nila di umanong malaking issue na smart magic, sinasabi nila na smartmatic di umano. Yan lang po ang kaya di umanong sa tingin ni Kamanong. Yan lang kaya ng mayayaman, gumamit ng pera. Pero yung sa realidad, talagang pinakamaraming bilang ng boto ang may hirap. Di po ba mga tambay? At yung mga media na sinasabing kumakampi sa mga hindi na nagsusuri, kakaunting porsyento lang po yan mga tambay. Kaya tama po yung ginagawa ng presidente ngayon para hindi siya masyadong mabawasan ang kanyang problema. Dahil napakaraming problema po ng presidente natin ngayon di ba? Ang dami niyang issue na hindi pa sinasagot. Kaya ang mga Pilipino, nag-iintay at yung issue na yon hindi nawawala sa isip ng mga Pilipino yun. At nagkakaroon ng agam-agam ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, dun sa mga issue niya. Dahil nag-iisip tayo, totoo ba o hindi? Di ba? Kasi hindi sinasagot ng Pangulo. Katulad niyan, sinagot niya na yung issue kay Vice President na pinupukol ng mga namumulitika at yung mga binabayaran di umano para pabagsakin ang Duterte, lalo ang vice. Sinagot niya na. Kaya nasuplak po, kumbaga na black ang mga sumisira dahil mismo presidente na ang nagtanggol, di po ba, sa Vice President. At yun nga sinasabi ko, mga katambay. Dapat, para lalong maliwanagan ng mga Pilipino at makapagtrabaho ka ng mahusay sa iyong pinasok, lalo ikaw binigyan ng mandato ng mga Pilipino. Tapos may issue kang napakabibigat, di ba? Yung issue mo lalo sa droga, di ba? Linisin dapat ng Pangulo yan. Yan sana naman ang isunod ng Pangulo, mga katambay. Yung patunayan niya sa ating mga Pilipino, yung mga binibintang ni Maharlika, yung lahat ng pasabog ni Maharlika, patunayan po sana ng Pangulo sa ating mga Pilipino na hindi totoo lahat ang binibintang ni Maharlika sa kanya. Siya'y malinis dahil nagpa-drug test na po siya, di ba? Nagpa-drug test na po siya ng urine nung kampanyahan, di ba? Dahil nagsalita po at nagparinig po ang dating Pangulo na mayroong kumakandidato. Kung ibalik tanaw natin, may kumakandidato po na presidente na gumagamit ng illegal na droga o cocaine, di ba? At lahat po halos ng presidente noon, nagpa-blood o nagpa-urine test. Nagawa na po ng Pangulo. Pero binakbakan pa rin ni kinwestiyon pa rin ni Maharlika na yung ginawa ng presidente na yon naging history pa raw dahil pinakamabilis na result yung lumabas ikumpara mo doon sa ibang nagpa-test na mga vice president and senator. Dahil sa kanya po 2 minutes lang lumabas na po yung result. Kaya ang sabi nga ni Maharlika doon talagang nasa Guinness World Record na yon. Yung po, pwede pa rin plantsahin yung problema ng Pangulo, di ba? Magpa-drug test siya na gawin niya yung sinasabi ng Maharlika rin na within 4 hours mo hintayin yan o 3 hours mahigit, di ba? Mapaplansya po yan At kung yan po talaga magiging negatibo, mismo si Maharlika at ang nagpalabas niyan, pwede nyo na pong idemanda po yan, di po ba mga katambay? Dahil nagpalabas po siya ng fake news talaga, di po ba mga katambay? Pero tikom pa rin po ang bibig ng ating Pangulo dyan, mga katambay.
Kaya hindi po tatantanan ng ating Pangulo sa issue na yan, mga katambay. Kung siya mananatili na tikom, talagang masisira ang kanyang, ang kanyang credibility at ang kanyang pagiging Pangulo, lalo sa ibang bansa. Dahil hindi po niya tinutuldukan ang issue na yan, di ba? At yung problema pa, sa West Philippine Sea, malaking problema po yan, mga katambay. Pagka nagkamali lang po siya ng isang maliit na pagkakamali dyan at pumutok ang problema dyan, pagsisisihan po ng Pangulo yan ng kanyang buong angkan, ang Marcos, dahil inilagay niya sa kapahamakan ang buhay ng maraming Pilipino. Dahil ang Pilipinas, sa totoo lang, i-real talk natin, wala tayong kakayahan makipagyera kahit sa amang bansa, kahit sabihin mong mahina pa yan, wala tayong kakayahan. Dahil mismo ang senador, di ba? Binulgar niya, ang sekretary natin ngayon, di ba? Diyan sa department natin ng military, di ba? Sa national defense natin, may malaki daw korupsyon di umano, sabi ng senadora. Napakalaki ng budget na hiningi nitong taon na ito at last year. Pero walang nabibiling bala, armas, kahit maliliit na armas, walang masyadong nabibili. Kaya ang tanong ni Senadora, saan napupunta ang budget ng National Defense? Ang secretary di umano dyan, si Gibo Teodoro, mga tambay. Pero napakalakas din ng loob ng secretary natin makipagyera. Di ba? Parang kayang-kayang natin. Pero hindi natin pwede iasa sa Amerika, mga tambay. Kaya good move po, magandang diskarte po ang ginawa ni PBBM, nabawasan ng isa ang kanyang problema dahil pinagtanggol niya si Sara. Kasi kung hindi niya ipagtatanggol si Sara, dadamit, madadagdagan ang kanyang malaking problema. Nasa kanya lahat ang malaking issue. Isasama mo pa ang BP Sara na napakahirap mong bagbagin yan. Kung sa ngayon mo lang babagbagin si BP Sara para mapabagsak mo dahil sa politika, malabo pa sa ngayon. Sa tingin ni Kamanong, malabo pa. Kahit sino, mahihirapan pa sa ngayon. Dahil wala pang nakikita ang mga Pilipino na ginagawang palpak ang Vice President. Palpak lang siya sa mga haka-haka, mga katambay. Haka-haka na di umano, naglustay ng pera, sa confidential pa, yun lang. Pero never, pati yung sangay na nagsusuri dyan, wala namang karapatan magsuri ang mga isimada vlogger, mga Gcash vlogger, ang mga media, wala namang karapatang magsuri yan dahil wala naman sa mandato yan nila. Sila'y namamahayag. Ang Akbayan, ang Makabayan Black, wala sa mandato nila yan. Isa lang ang may karapatang magsuri ng pondo ng gobyerno. Ang departamento ng COA, ng audit, sila lang. Kaya sila lang ang paniniwalaan natin, mga katambay. Yung i-release nila. Nag-release sila na walang anomalya sa pondo ng Vice Presidente. Kaya politika po yan yung nangyayari. Kaya yung ginawa ng Presidente, nakabawas ng isa sa magiging problema ng Presidente ng Pilipinas, yung kanyang pagtatanggol sa ating Vice President. Kayo po, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ng Vice President na ipagtaan ng Presidente? Tama ba ang ginawa ng Presidente pagtatanggol sa Vice President? Sa akin, tama. Nakabawas siya ng isang problema, mga katambay. At marami pa siyang dapat, plantsahin na problema, mga katambay. Kung meron po kayong komento, mag-komento po tayo at least may kanya-kanya tayong opinion. Kung mali ang opinion ni Kamanong, akin po ito, mga katambay. Muli po, si Kamanong, si Katambay Manong po, sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, lagi nag-iiwang, mahalin pa rin natin ating bansa, mahalin natin. Siyempre, bansa natin ito Tiis-tiis lang, mga katambay. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.